Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Ron, engineer sa LXAB Engineering Department. Ngayon, tatalakayin natin ang communication mode sa mga microcontrollers, particularly sa Arduino Uno. Ang communication mode na tinutukoy ko is ang paggamit ng Bluetooth module para sa mga microcontrollers natin. Marahil ay alam ninyo na kung paano i-connect ang Bluetooth module sa isang cellphone. Pero kung hindi nyo pa alam, pwede kayong mag-refer sa video na nasa taas. Sa video iyon, ipapakita kung paano i-connect ang Bluetooth module sa cellphone gamit ang Bluetooth app o ang Bluetooth LXAB app. Ngayon, ang ituturo ko ngayon sa inyo ay paano i-connect ang dalawang Bluetooth module sa mga devices ninyo na nangangailangan ng Bluetooth communication mode. Una, bago tayo magsimula, mahalagang malaman natin kung anong Bluetooth module ang nasa ating mga kamay o kung anong Bluetooth module ang kailangan natin bilhin. May dalawang uri ng Bluetooth module, HC05 at HC06. Anong pinagkaiba ng dalawa? Ang HC05 ay may 6 na pins at may button para sa configuration kung anong mode ang gagamitin. Kung ito ba ay magiging slave or ito ay magiging master. Samantalang ang HC06 ay may 4 pins lamang at ito ay walang button. Ang module na ito ay naka-default sa slave mode at hindi maaaring baguhin ang configuration nito. Kung gusto ninyong gumawa ng controller gamit ang Bluetooth at mag-transfer ng data, ang dapat ninyong gamitin ay HC05. Samantalang kung ang kailangan ninyo ay simpleng on and off function para sa mga devices ninyo, sapat na ang HC06. Ngayon ay tingnan natin ang schematic diagram kung paano ito i-wire ng tama. Makikita ninyo sa schematic diagram na 4 na wires lamang ang ginamit. Ito ang BCC for 5 volts terminal, GND for ground, TX for pin receiver, and RX for pin transmitter. Ito lamang ang mga connection na kailangan tandaan kapag gagamit ng Bluetooth module o kung i-integrate ito sa isang system. Ngayon ay explain muna natin ang Bluetooth master na code para madali na natin i-config ang HC05 natin na Bluetooth module. So sa una, nag-include lang tayo ng software serial para ito ay hindi natin gamitin yung default na TX and RX pin ng Arduino. Dito sa software serial, nag-define lang tayo ng VT, sabay ilagay natin yung pins na ating ginamit, which is 2 lang. Ito ay 2 and 3. Dito nga pala, pag kayo magmamaster, pwede silang mabaliktad. So pag hindi gumagana yung code nyo, pag kayo ay nag-80 command, try nyo pagbaliktad din lang itong 2 and 3 or gawin yung 3 and 2. Ngayon naman, dito tayo sa void setup. Sa void setup naman ay serial.begin. Ito naman ay nag-initialize lang ng serial monitor. Tapos dito sa bt.begin ay nag-initialize lang din tayo ng monitor, which is galing sa software serial para sa ating Bluetooth module. Tapos ito ay naka-default siya na 80 mode baud rate para mas madali tayo mapag-communicate sa kanya. Dito ito serial.println. Ibig sabihin ito ay indicator lang natin na handa na tayo mag-send ng command dun sa ating Bluetooth module. Dito naman sa void loop ay makikita nyo may while tayo dito. Sa while naman natin dito is naghahanap lang siya or nag-aabang lang yung ating conditional statement na while loop if meron bang data na paparating or naka-receive ba siya ng data na paparating dito sa ating serial.write. So ibig sabihin pag serial.write ay niya-write niya lang yung ating command dun sa ating Bluetooth module. So pag na-write na yon, tapos syempre magsasend ng feedback yung Bluetooth module, yung itong second line naman or second conditional statement natin na naka-while loop ang mag-initiate, which is pag naka-receive yung Arduino ng command galing sa Bluetooth module ay i-display niya lang dito sa ating serial monitor. Yun. Tapos punta na tayo sa pag-setup ng ating Bluetooth modules. Ang una natin gagawin ay i-turn on ang HC06 at hanapin ang MAC address nito gamit ang ating cellphone. Bakit natin kailangan ditong gawin? Dahil may mga version ng Bluetooth module na hindi gumagana ang ibang command, kaya maaaring mag-error ito sa pag-connect.
sa ating HC05. Kaya paano maghanapin ang address? Buksan natin ang ating cellphone at punta tayo sa Bluetooth option. Pagpunta natin doon, makikita natin ang ating HC06. Ito. Tingnan natin yun, and ito na yung pinaka Bluetooth MAC address niya. So, i-take note muna natin siya at magagamit natin siya mamaya kasi ito ang gagamitin natin para ipag-pair ang H606 at HC05. Gagamitin natin to para ipag-connect silang dalawa. Ngayon, pumunta naman tayo sa HC05. So, same lang sila ng connection ng HC06 na makikita nyo sa schematic diagram kanina at i-configure na natin siya. Upang mai-configure natin ang HC05 sa AT command mode, i-hold natin ang Bluetooth button ng HC05 bago ito i-turn on. Para makasigurado na maayos ang ating connection sa Bluetooth module mula sa Arduino Uno, i-input muna natin ang AT command. Para maitas natin yung connection niya, pwede tayo pumunta sa Bluetooth master na code, tapos i-enter natin yung AT command. Pag nag-okay siya, ibig sabihin nasa AT mode na siya. Ang kasunod na command naman ay AT plus roll. Ibig sabihin, tatanong lang natin sa HC05 kung ito ba ay naka-sleep mode o naka-master mode. So, titingnan natin kung siya ay naka-master or sleep mode. Makikita ninyo na ang role niya is naka-slave mode. Ibig sabihin, dapat natin siyang ilagay sa master mode. So, gagawin natin ay AT plus role equals 1 para ma-true ang master mode ng HC05. Makikita nyo, after nating ma-turn yung mode niya sa master, nag-blink-blink na siya. Ibig sabihin, nasa master mode na siya. Kapag nasa master mode na, iset natin ang connection mode gamit ang command na AT plus C mode equals to 0. Ito ay para ma-connect na natin ang HC05 sa isang particular na Bluetooth address. Ngayon, gagamitin natin ang MAC address na nakuha natin kanina sa HC06. At ang gagamitin natin command ay AT plus pair equals yung address natin, tapos yung pinakadulo niya is lagyan natin ng 9. Ang format ay ang unang 4 na numero o letra ay magkakasama. Tapos kasunod ay comma. Ang susunod na 2 numero o letra, tapos comma. Ang natitirang numero at letra nasa dulo, plus natin yung, i-comma natin yung 9, yun ang pinaka-format para i-pair yung ating Bluetooth modules. Pagkatapos ng pairing, pwede natin siyang i-reset. AT plus reset. At makikita nyo na nag-blink na mabilis yung ating Bluetooth module at after 2 seconds ay makikita nyo na hindi na siya nag-blink kasi nakakonect na siya sa HC06 na Bluetooth module. Ibig sabihin, successful ang ating connection. Ngayon, ita-testing naman natin kung gumagana talaga ang data transfer ng Bluetooth module natin. Punta naman tayo sa Bluetooth receiver or Bluetooth RX. Dito ay nag-include lang din tayo ng software serial para hindi natin gamitin yung default na pin sa Arduino. Tapos dito sa board setup ay nag-include lang din ako ng serial.begin para initiate yung ating serial monitor para makita natin yung data na na-receive ng Bluetooth RX. Sabay itong BT.begin, yun ay initiation lang din ng Bluetooth module para malaman if meron bang available na data dito. Tapos naman sa void loop naman ay napakasimple lang na conditional statement. If merong nare-receive na data yung Arduino galing sa Bluetooth module, ay ito ay i-store niya sa character C, which is yung variable na C. Itong variable na C, after na ma-store doon, ay ipiprint niya naman ito sa serial monitor para makita natin kung ano nga ba yung
tinatransmit ng master from the slave. Dito naman sa ating Bluetooth TX or Bluetooth transmitter, katulad lang dito ng Bluetooth master na nag-include lang tayo ng software serial para hindi natin gamitin yung default na TX and RX na pin sa Arduino. Sa setup naman ay nag-define lang tayo ng serial.begin para ang ating serial monitor ay mag-begin at the 9600 baud rate. Tapos dito sa BT.begin, initiate lang natin na ang ating baud rate sa serial na software serial ay 9600. Sa void loop naman ay nag-print lang tayo ng hello from master, which is ito ay tinatransmit na ng Bluetooth module para dun sa receiver side. Tapos delay lang tayo ng 1000 milliseconds, which is equivalent to 1 seconds. After 1 second ay meron tayong serial.println, which is sign natin or indicator natin na nagsasending na ang Bluetooth TX dun sa receiver side. So makikita nyo sa video na ang ating transmitter ay nagsasending na sa ating serial monitor, which is indication na to na napag-send na siya ng data every 1 second. Sabay dito naman sa receiver side natin ay nakikita natin na nag-hello from master na siya. Ibig sabihin, successful ang ating pag-receive ng data kasi yun ang ating ilagay sa transmitter natin, which is hello from master. So, ayun guys, sana may natutunan kayo. At kung marami kayong natutunan, like this video, share this video, and subscribe to our channel. And thank you. Goodbye.